Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Senator Bongo at Bato de la Rosa malaki ang posibilidad na iharap sa ICC ayon kay Attorney Cristina Conti. Pamilya Duterte wagi sa iba't ibang posisyon sa Davao City. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpasalamat sa mga Pilipinong bumoto sa 2025 election. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Malaki ang tsansang ipatawag at maharap rin sa International Criminal Court o ICC ang matalik na mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Sa interview kahapon kay Conti, sigurado itong makakatanggap ng arrest warrant si de la Rosa at Go bago maharap sa ICC trial si Duterte sa Setyembre. Dagdag pa ni Conti na hindi lang si Duterte ang mananagot sa ICC, ngunit kasama rin na iniimbestigahan dito si de la Rosa na siyang nanguna sa anti-drug operation noong siya'y PNP chief. Si Go naman ay iniimbestigahan din ng ICC dahil sa malaki ang impluwensya nito bilang long-time aide at confidant sa executive decisions ni Duterte noong panahon ng kampanya laban sa iligal na droga. Samantala sa kabila nito, pasok pa rin sa Magic 12 ang dalawang senador na kasalukuyang nasa una at ikatlong pwesto sa unofficial tally ng resulta ng halalan. Wagi ang mga miyembro ng pamilya Duterte na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa Davao City sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iprinoklama bilang bagong alkalde ng lungsod. Sa botong higit 650,000, balik sa pagkamayor ang nakatatandang Duterte sa kabila ng pagkakakulong nito sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands. Wagi naman sa pagka-vice mayor ang anak ng dating Pangulo at kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Baste Duterte. Nag-number 1 naman sa pagkakonsehal ng unang distrito ang apo ni Digong na si Rodrigo II o mas kilala bilang Rigo. Muli namang nahalal sa pagkakongresista ng 1st District si Paulo Duterte habang ang anak nitong si Omar ang nahalal na kinatawan ng ikalawang distrito. Dahil dito, 6 na elective positions na ang hawak ng pamilya Duterte, kabilang si Vice President Sara Duterte. Taus-pusong nagpasalamat sa sambayanang Pilipino si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagboto para sa 2025 midterm elections kahapon. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong muling nanaigang demokrasya sa mga Pilipino ng mapayapa, maayos at may dignidad. Nagpasalamat din si PBBM sa mga sumuporta at bumoto sa Administration Senator Slate na alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa partial and unofficial results, out of 11 senatorial candidates na kabilang sa slate ni PBBM, 6 lamang sa mga ito ang nakapasok sa Magic 12. Kabilang na dito sina Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar at Lito Lapid. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.